ball na makastick doon sa frontliners and for Coffin na makagawa ng plays using the diversion. At dito na nga natin malalaman ang katapusan ng pinakaunang serye ng araw na to. Sino nga ba ang mananaig? Will it be Twisted Minds or will it be NIP Flash? Singapore versus MENA. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Mukhang magkakaroon ng malupitang dish dito sa 7 Oda. At same to be said, para dito kay Hades. Oo. Alam mo, hindi ito daw yung rotation na nakikita natin usually na ginagawa ng mga Jawhead players. Usually nandun sila sa kabilang end ng minion buff, ay ng mga ng buffs, pero ngayon hindi gano'n ang ginawa. But still, mas mabilis yon compared to the leash did Dawn. No. Ginawa. Hindi na alam kung ano yung tamang participle, pero yun na nga, yung ginawa dito ng Twisted Minds. At parang ganyan din ang nakita nating rotation mula sa NIP Flash. Every time na makakuha ka talaga ng mid-priority, Elito Wanderer talaga ang rekta mo. Sino nakakuha nun? No? May retribution na nagamit. I think it was Hades na nag-secure nun via the retry. And in this gold lane, mukhang tahimik naman ang isa sa pinaka-tahimik na matchup na pwede natin makita. May agreement yung dalawa na magpa-farm muna sila. Oo. Ayaw din nila na magguluhan at this point in time, considering na kapag nabasag na yung equilibrium na meron, yun na yung pagsisimula ng bakbakan para sa parehas nating koponan. But meanwhile, mukhang si Hades ay tinutulungan ng kanyang mga kakampi na makuha yung mga natitirang jungle creeps dito ng Twisted Minds. Oo, and Twisted Minds, no? Na mukhang ayaw muna talaga nilang pumalag until they do have access sa diversion na yon. And Troll, wala pa rin namang avatar sa Georgia, pero 7 Oda mukhang ibabalibag siya. And Hades, immediate burst down. Wala na agad ang jungler ng Twisted Minds. Partida, wala pang unstoppable force yun. Flicker lang at ejector yung kinailangang gawin ni JPL. And with that, magiging madali for NIP Flash na kunin ang unang pagong ng laban. Nandun lang din naman yung mga missiles na nagmumula dito kay JPL. Si Troll yata ang susunod magiging biktima. Mapaparevitalize ito. Yung turtle pa din ang focus ni Hades. Kaya lang meron pang added casualty na si Troll. Naipit pa. Biruin mo, nagbigay lang ng vision, pero dahil nga sa crowd control na meron ng NIP Flash at pati rin yung slow na binibigay ni Diablo, piling ko na wala na siyang choice. Tandaan natin, the more we stay with the high loss, habang tumatagal, mas lalong lumalagkit. Yep. At ang sama talaga nun kapag high loss yung kalaban mo, better, wag mo na lang dikitan. Oo. As much as possible, ayaw mo na mag-extend yon kasi the moment na mag-extend, ikaw yung malulugi. Kahit sino actually, na napansin ko, XP laners, kayang-kaya. Pero speaking of kayang-kaya, si Troll ay yakang-yakan nila. Babagsak na naman. Pinali, parang volleyball lang, no? Sineset ni JPL, tapos isa spike ni Hades. Ganon-ganon lang. Grabe yung setup na pinapakita ni JPL. And so far, nagiging effective yun lahat in their favor. Ejector, wala din kasi silang pamigil. Parang no? This is very, I think, similar sa dating ginagawa na Jawhead Julian. Yep. Na kapag binato sa Julian, merong upgraded first skill na sisira sa buhay nung nabato. But this time, it's gonna be the Spear of Alpha, not landing on 7 Oda, pero hindi sapat ang kanyang magiging dashes. Dahil another kill will go to the hands of Hades. Napakaaga na kanyang War Axe, 3 minutes in, and this is bad para sa Twisted Minds. Grabe, no? Parang ito yung NIP Flash lineup dahil sa Jawhead and Juicin combination na kapag binalibag ka, makakalimutan mo na kahit pangalan mo. Ganong level. Kasi pagkatapos mo babalibag ni JPL, ibabalibag ka naman ng Lantern Flare na nagmumula kay Curtizy. So walang galawan talaga definitely. So tough boots is a must. Hindi lang siya recommendation, is a must. Tough boots is a must dahil wala rin silang Fury apart from sa ano. And for Sano, at least hindi siya mababato. But then again, no assurance na hindi ka matatamaan. Dahil damage pa rin naman ang mga kalusot. Here comes the diversion play. Mukha namang nakita sila ng konti dito pero hindi ni Vanix. Hindi niya na-receive yung warning din. Wala pang signal. Sabi nila, nandito lang naman sila sa bush, naglatag na ng Glorious Pathway, pero natin lang naman ang pag-respond na nagmumula sa Twisted Mind. It's 5 versus 4. Mabubuhay pa din naman dito si Hades. Unang babagsak si Troll, pero si 7 Oda natin lang din naman tumama. Yung Death Sonata coming from sa ano. Kaya ngayon, Twisted Minds will be able to secure the second turtle of the match. First Louis play successful para sa Twisted Minds. At dahil dyan, yung 1-5 na lead kaya na
NIP Flash ay nakalahati na nila pero yung Luhuyi ay successfully ding mahihila. At ayan na nga po yung kinikwento namin paulit-ulit kung bakit napaka-lakas ng Zushin Hylos. Dahil the moment na magdikitan ka ng slow, hindi mo na It's kailangan goodbye. isipin. Goodbye na po yan. Wala pang hello love. Prometa na ng goodbye. Oo, wala na. Walang hello, walang sino-sino. Diretso, babay na. Kasi nga naman, yung damage na nagmumula. And in fairness to Kurt Tizzy and the entire lineup of NIP Flash, no, naisip nila yung mga ganong kind of synergy. Yung synergy ng Johead Zushin, naisip nila yung synergy ng Hylos Zushin. So, mukhang a lot of thought nagpunta dito sa pagbuo ng draft na to. Oo, and for NIP Flash, yung early game na lamang nila ay kailangan pa nilang dikdikin. Yep. Kasi pakiramdam ko yun, no, kung Twisted Minds ka, antay ka lang talaga ng opportunity for another good Okay, diversion yeah. play. Pero kay NIP Flash, nasa kanila pa rin yung bola. If hindi nila mapabilis tong laro na to, baka matalo sila. Oo. Again, this is a Granger. Scaling late game marksman na po ang Granger ngayon. Technically, not a marksman para itong mage assassin at si Hades ngayon ang target. Kaya naman isa na, babagsak para sa NIP Flash. Another stack secured na naman. Nabuka si JPL na ata ang isusunod. Siya naman ang stumak dito. Si 7-0 na naman ang kumuha. Oo, grabe. Yung nagiging mabilis na rotation from NIP Flash ay faster response coming from Twisted Minds. Bumagsak si JPL at si Hades habang nandito lang din mga lanterns na nagmumula kay Kurt Tizzy. Grabe yung ginawa niya. Tinanggal niya dun sa diversion play para mawala. Hindi makababa. Hindi ka sasama dyan. Dinampot palabas eh. Nasaraduhan. Alam mo yung yung papasok ka ng kotse tapos sumabay yung alaga mong aso. Tapos tinanggal mo na lang. Yun yung ginawa eh. Grabe. Tumatama na din yung Dead Sonata. Ito yung pampok na ginagawa dito ngayon ni Saano. I think kanina nakabuild na din siya ng Sky Piercer. So definitely yung clean up na nagmumula from the Dead Sonata and Rhapsody is there already. But still, these are skill shots. Kailangan niyang patamain yun. Tapos ito parang ang dami na ring stack doon sa may bandang likod. Si Hades ata mauuna pero yung healing galing dito sa Alpha ay napakalupit po. Kaya naman si 7-0 ang babagsak. Dalawa na nga nawala para sa Twisted Minds at nagkadikit-dikit na nga dito ang NIP Flash. Si Coffin naman ata ang susunod. Vanix makakapag-free hit pero si Sanji ay nandun ang iwan na sa may likod at pakapasukin na nga siya ata dito ni JPL pero si Kurt Tizzy ang tatangke. NIP Flash pa nga ang nakalamang. The healing coming in from Hades. Grabe. And alam mo, response after response. First turtle NIP Flash nakakuha, Twisted Mind second, and then third NIP Flash ulit. And sobrang lalaki ng mga team fight na nagaganap just to be able to secure those turtles. And yung kalamangan ngayon, malaki na yung pinangawakan ng NIP Flash kasi better yung naging simula noong last turtle fight. At mukhang sinusulit na nga nila yung diversion o tuwing up. Umuulti na TP lang. agad, oo. TP agad para makahanap ng response dito sa play na ginagawa ni Vanix sa taas na by the way ay naiwan siyang mag-isa. Yeah. Kaya naman pala kinailangan na nilang mag-diversion kasi wala silang makuhang trade kung sakaling di sila nag-ulti doon. Oo. And nagiging mabilis na din naman kasi Malefic Roar has been picked up ngayon by Saano. Dito ulit papasok yung naging may sagot natin sa ating meta nung kung ano yung gagamitin ng ating mga marksmen. And for Vanix, I think Malefic Gun ay makikita nating bubuin kung gusto man niya yung buuin, kung yun ang kanyang goal. But then right now, sumasakit na din naman kahit papano yung mga balang pinapakawalan ni Saano. Oo, yung at least yung Death Sonata ay nararamdaman na. But tandaan natin, medyo mabilis pa maubos yung energy. Ngayon dahil early game pa lang, mamayang late game yung magugulat tayong 5 na yung kayang ibira. Pero sa ngayon, hanggang 3 pa lang, hanggang 3 rounds pa lang ang kayang ibato niyan. Oo. Hanggang max 3 rounds pa lang ang kaya niya sa na combo ng Rhapsody pati Death Sonata. So the moment na mag-extend later on into the match, then yun yata yung abangan natin. Magkakaroon na din naman ng Trinity ngayon. Si Vanix, lamang ng 800. Interesting yan Interesting kahit lamang ang NIP Flash as a team, most of their gold ay talagang nasa Zushin. Yeah. Pati na rin na somehow pinaghatian ng XP lane at pati na rin ang jungle. Kung tutusin, lugi talaga. Nalugi pa yung Moskov. So this is really good for your Twisted Minds. But with this Lord take,
kailangan May talaga diversion. ay may mapitas muna sila at perfect ang kanilang pwesto. Johead, nag-conceal. Nice defensive play from JPL. Oo, makikita yata nila doon yung jungler. Sa dami ng pwede mong makita yung jungler pa. Tapos ito lang susunod mong makikita. Avatar of the Guardian para umiska po. At ngayon, ang gagawin ng NIP Flash ay basagin ng mid lane turret. Tapos mabilis na pagpuksa doon sa Lord. The intergalactic conceal coming in from JPL. Biruin mo, nakita niya may 3 o 4 na magpapakita tapos binalibag si Sanji doon sa may bandang gitna. Nandun na rin naman sa likod si Troll pero yung kilay nandyan pa rin naman. Si Vanix ay makakapunta doon sa may bandang likod. Si Coffee na ata ang kanyang bibigyan. At grabe na nga yung attack speed dito. Sunod-sunod na niya. That's a wipeout para sa NIP Flash. At ngayon, hindi lang yung Lord ang kanilang magiging biktima kasi bubuksain na lang din ang mga natitirang tore dito ng Twisted Minds. Puputok na lang din naman itong inhibitor turret nila and that's already good enough for them. Wipe out plus Lord tapos 5k gold lead. Kumbaga parang lahat ng pwedeng makuha ay nakuha na nila. Mabubuhay naman ang Twisted Minds. Makakadepensa naman dito ata sa may bandang mid lane pero sigurado na atong makukuha ang inhibitor turret dito. Joke lang, kayo naman hindi kayo mabiro. Kaya pa Idef, masyado kayo mainit eh. Antayin nila yung Lord. Hindi naman sila nagmamadali kahit anong madali nila ay ayaw din nilang gawin. Naka-flicker lang pala si Vanix and up, hindi up yung flicker niya. So, kailangan niya maging maingat kasi so far si Troll tumatama naman yung mga Avatar of the Guardian niya. Pero grabe yung attack speed ni Vanix kanina. Hindi ko in-expect na ganun na pala kabilis yung attack speed niya this Nag-flicker game. pa siya para Nag-flicker pa mapabagsak siya. si Coffin. Grabe yung ginawa doon ng isang marksman ng NIP Flash. With this Lord push, doon sa may bandang itaas, meron din namang malaking wave doon sa may bandang ibaba. Mid lane ay makokontrol ng Twisted Minds. Ang tanong ay matatapos ba ng NIP Flash ito o another defense na naman ba? Oo, ito na nga bang depensang Marino, depensang malala. Kasi mababagsakin ng NIP Flash ang core na meron sila. Si Ayun! Hades pumasok sa loob. Mega kill coming from Courtesy. Tapos na, espada pa nga nito nga si Vanix, ang mga miyembro ng Twisted Minds. Rather, at hindi pa sila tapos. Kasi mukhang ngayon, kumakatok na sa base ng Twisted Minds ang Singapore. Parang gusto nilang patunayan na at sa huli, Singapore ang mamamayani at sila ay pasok na sa knockout stage. What a win para dito sa NIP Flash in another reverse sweep ang matitikman ng Twisted Minds. Matapos silang ma-reverse sweep ng RRQ, ngayon naman ay na-reverse sweep sila muli ng NIP Flash Singapore, proving